Ito ang balita ngayon at dapat itong malaman ng taong bayan. Ito ang ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Isang magandang balita matapos ang tila pang-aapi, pamamahiya at kaliwat kanan na pangbabatikos at tila pamumulitika ng mga kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Kingdom of Cambodia NASO, His Excellency Sokjenda Sopia, bumisita mismo sa tanggapan at suportado ang Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ngayon ng Office of the Vice President ay patuloy pa rin ito sa pagtulong at paglilingkod sa bayan. Isang magandang balita, balitang dapat malaman ng taong bayan. Ayon pa sa inilabas na report kamakailan lamang ng Vice President na si Sara Duterte sa kanyang official Facebook account, Lunch in Honor of His Excellency Sokjenda Sopia, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Kingdom of Cambodia, Office of the Vice President, Mandaluyong City. Naging bukas ang ating tanggapan sa Office of the Vice President OVP sa Mandaluyong City sa pagbisita ni His Excellency Sokjenda Sopia, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation ng Kingdom of Cambodia noong ika-28 ng Agosto. Bahagi ng kanyang opisyal na pagbisita sa ating bansa ang mapaigting pa at mapatibay na bilateral relation ng ating mga bansa. Sinuklian natin ang mainit na pagtanggap ng gobyerno ng Cambodia noong bumisita tayo sa Phnom Penh bilang presidente ng Southeast Asia Minister of Education Organization or SIMEO Council. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Dito mo talaga makikita mga kababayan ang tunay na pagmamahal ng Vice President na si Sara Duterte sa mga mamamayang Pilipino at ang patuloy pa rin ng pagtulong at serbisyo ng Vice President na si Sara Duterte sa kabila ng hindi pagsuporta sa kanya ng gobyernong tila kumakalaban sa kanya, na kahit tapyasan pa ang budget nito ang Kamara di Representante ay hindi pa rin ito patitinag sa patuloy na pagsisika pagtratrabaho ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte dahil handa siyang magtrabaho kahit maliit lang ang kanyang pondo at patuloy ang kanyang tanggapan sa pagtulong dahil alam ng pangalawang Pangulo na maraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President, lalong-lalo na ang mga kababayan nating mga mahihirap. Kaya't kamakailan lamang ay naghatid ng tulong ang Office of the Vice President sa lungsod ng Antipolo. Ayon pa sa inilabas na report ng Office of the Vice President na pinamunuan ni Vice President Sara Duterte sa kanilang official Facebook online OVP Saklolo sa Antipolo. Tuloy ang pagtulong ng Office of the Vice President OVP at ang mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center DOC sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa lugar ng Antipolo, dala ng pag-ulan at pagbaha dulot ng bagyong Enteng. Saklolo sa Antipolo, muling tumugon ang Office of the Vice President OVP sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyong Enteng sa lalawigan ng Rizal. Sa pagpapatuloy ng relief operation ng OVP, nagtungo ang mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center DOC sa Antipolo City upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center. Umabot sa 451 relief boxes ang naipamigay sa mga pamilyang nasa 8 evacuation centers na nasasakupan ng Barangay San Isidro at 8 evacuation centers din ang nasasakupan naman ng Barangay San Jose sa naturang lungsod. Inihandog rin natin ang mga canned goods na galing sa ating mga OVP partners. Unquote.
Iba talaga ang tatak Duterte. Magtratrabaho para sa mga Pilipino. Walang halong pamumulitika. Nang lumabas ang balitang ito, ay umani naman ito ng maraming suporta at labis na nasiyahan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kahit magtulong-tulong pa ang mga yan, may kasabihan tayo, you can never put good man down. Tandaan nyo yan, di ba kayo napapagod kahit anong gawin nyo, nakatayo't matatag pa din si VP Sara. Mahal kasi siya ng taong bayan. Very nice move, President Sara Duterte. Ikaw ang pag-asa sa bayan nating Pilipinas. Nandito kami lahat, taong bayan, sa likod mo. Kaya huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, handa kaming sumusuporta sa'yo. Iba talaga magtrabaho si VP Sara. Kaya lalo kaming humahanga sa'yo. You're the best. Sana ikaw na lang ang presidente ng Pilipinas. Ang sarap siguro na ibalik ang pamamalakad ng mga Duterte. Wow! Vice President pa lang siya, pero nag-uumpisa na siyang lapitan ng mga investor para dito sa Pilipinas. Nangangahulugan na mas madami pa siyang mahihikayat na investor pag siya na ang lalo ang presidente at siguradong makakaahon ng Pilipinas sa kahirapan. More power po, VP. Ang ibig sabihin, alam nila nakati-katiwala ang ating VP. God bless po. Magandang lumapit ang mga gustong mamuhunan kay VP Sara, lalo na sa Mindanao dahil walang korupsyon na magaganap at madaling maisasaayos ang negosyo. Unquote.
kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!